Ponce ang ating maglalaro sa jackpot round. Okay. Delivery rider ka, may pamilya ka. May 3 anak po. Ilang taon na sila? 10, 7, saka 5. Solo parent ka ba? Or, Opo, solo okay. So, ikaw rin ang naghahatid sundo sa kanila sa eskwela? Opo. Tapos, nagtatrabaho ka pa, nagra-ride ka, everyday kang nagtatrabaho? Opo. Okay. So, ano naman ang ano? Ano ang wish mo sa life? Gusto ko lang po masustentuhan ko ng mabuti yung mga anak ko. Mapalaki ko sila ng mabuti. At sana makapagtapos sila ng pag-aaral. Kamusta ka naman bilang nanay? Okay naman po. Mahirap pero masaya. Kasi kasama ko naman lahat sila. Alam mo, nakalimutan ko, ano ba pinapanood ko sa Netflix nung isang araw? Basta, yung Lost Girl? Neri, ano ba pinapanood natin? Basta, tungkol siya sa nanay, tapos pinag-uusapan doon yung mga nangyayari sa babae pag nagkakaanak sila. Grabe po, ang dami palang nangyayari sa babae pagkatapos silang magkaanak, di ba? At ang laki ng epekto sa mental health ng babae pagkatapos Postpartum. Postpartum. Di ba? Kahit yung during the pregnancy, marami ng mga hindi naiintindiyang bagay na nangyayari sa katawan. Mas lalo pagkatapos. Di ba yun nangyari sa'yo? Eh, hindi pa nga eh. Wala hindi pa siya nang Wala pa. Hindi mo sinabi sa akin. Hindi. Yun yung mga nababasa. Nilihim mo sa akin na nagkaanak ka na ba siya? Hindi, ate. Fake news yung nabasa mo. Sabi niya. Kinabahan ako. Hindi. Ay, oo. Dati may chismis na nabuntis ka. Oo, di ba? Fake news yun. Hindi, nababasa ko lang din yun. Kaya mas nakakatakot yung ganong sitwasyon. Correct. Gumugulo ang isip ng babae pagkatapos niyang magkaanak, di ba? Yes. Yung malaking pagbabago sa buhay niya, ang laki ng epekto sa mental health ng babae. Yes po. Ikaw naman, paano mo napapanatili ang iyong sanity o ang iyong ang kalusugan ng iyong kaisipan? Lagi lang pong positive yung pag-iisip. Dapat hindi masyadong problemahin ng lahat ng bagay na nararanasan. Kasi kung magiging mahina ako, magiging mahina rin yung mga anak ko. Makikita nila. Opo. Tama.